Ito nga po, yung opinyon nitong si Attorney Enzo Recto, ayon po sa kanya, mukhang nalalagay na sa alanganin ito pong sina Mike Defensor at saka si Levy Baligod. Kasi mukhang sablay po yung mga statement na ginawa po nitong nagpapakilalang 18 ex-Marines. Hindi po yata kasi tumutugma sa mga posibilidad, ano? Like for example, yung sinasabi po nila na sangkot daw po si dating Senador Antonio Trillanes na may corrupt and practices daw pong nagawa, partikular ang ICC prosecutors, at si Trillanes daw po ay, tumanggap ng $2 milyong ano para po isuhol sa mga proseso kung saan ito pong si Rodrigo Duterte ay kumakaharap nga po diyan sa International Criminal Court ng kasong crimes against humanity. Kaya kaugnay niyan, si Trillanes ay magsasampa po sa kanila ng kasong cyber libel at saka I forgot the other one, ano? Pero yun yung particular na isasampa nitong si Antonio Trillanes, kasi yung may mga binabanggit si Trillanes na maaari din daw pong sampahan ng obstruction of justice ng ICC itong mga individual po na ito. At sila nga po, kasama itong si Mike Defensor, Levy Baligod, yung 18 nagpapakilalang ex-Marines, at saka lahat ng mga nagpapakalat, yan po yung mga targeted ni Trillanes para po sampahan ng kasong cyber libel. At kaugnay naman po ng kanilang pag-implicate o pagsasangkot dito po kay Congresswoman Leila de Lima, sablay pa rin. Sapagkat hindi kaagad naisip, partikular nitong si Attorney Levy Baligod, na nung mga panahong binabanggit nila, ito pong si de Lima ay nakakulong pa at kailan lamang lumaya. At higit sa lahat, kailan lamang uli naging taong gobyerno sa pamamagitan po ng pagkakahalal niya o pagkaka-nominate sa kanya sa party list na mamamayang liberal, kung saan ito po ay nakakuha po ng sapat na boto para makakuha ng isang seat ng representation diyan po sa House of Representatives. In short, May 2025 lamang or June 30, 2025 naging ganap ang pagiging kongresista nito pong si Leila de Lima. Kaya napaka-imposible talaga na isasangkot siya sa mga tumatanggap di umano ng mga pera kaugnay po ng flood control project anomalies. Dahil po diyan, ang opinion po ni Attorney Enzo Recto ay alanganin ang mga katayuan ngayon nitong si Baligod at saka si Mike Defensor. Panoorin po natin ang kanyang katatapos lamang na live streaming at atin pong reaksyonan. Usapan natin itong ex-Marines 18. Ang tinutukoy kong ex-Marines 18, Kabunyog Sofronio Corrada, Kabunyog RJ Sese, itong anong itong ang tanong ni RJ Sese, tanong nalalagay sa alanganin, nag-iimbestiga na ba? Subaybayan mo ba, RJ? Unang-una, Ayan. nalagay sa alanganin si Baligod. Kasi binabanggit niya doon si Leila de Lima. Paano naman si Leila de Lima? Hindi pa naman congresswoman si Leila de Lima. Yun ang naging congresswoman lang si Leila de Lima ngayong 2025. Di ba? Napaka-basic mga tol. Kaya sablay talaga eh. Biruin mo, isasangkot mo si Congresswoman Leila de Lima, hindi ba siya kongresista? From 2022 hanggang 2025. In fact, nakakulong pa siya. Kailan lang naman lumaya si de Lima? 2023 na yata kung hindi ako nagkakamali. Paano tatanggap yun ng pera? Paano makakapag-participate sa mga sinasabi nilang komisyonan diyan sa mga flood control project anomalies po na yan? Yung bigayan ng pera na sinasabi diyan, dinilibre daw yung mali-malitang pera 2023-24. Kaya nalagay sa alanganin ngayon si Levy Baligod, nag-sorry. Sabi niya, sorry, hindi ko sinasadya, nasapa ko si de Lima. Pwede ba yun? Maswerte na lamang ito si Baligod. Mukhang hindi interesado sa kanya si Congresswoman Leila de Lima. No, balikan po natin yung interview kay de Lima kasi mukhang hindi siya interesadong sampahan ng kaso. Itong si Baligod eh. Na rin po kasi kami sa anti-political
peking mga testimonya dun sa mga so-called witnesses nung ako ay pinakulong nila for alleged involvement in the illegal drug trading na isang imbentong mga kaso. Ngayon na naman, may mga imbento na naman ng mga akusasyon na pagtatanggap ng ganyan. So, I've been saying that. Ayoko na nga sana Alvin and Doris patulan yung ganyan kasi nakaka-distract lang yan. Dahil nga busy-busy po tayo, naghahanda po tayo dun sa impeachment proceedings na magsisimula na sa Committee on Justice. Marami pa po tayong inaasikaso na mga usapin din. By the way, yung impeachment nitong si Sara Duterte, yan po ay magaganap bukas na, March 2. Kauna-unahang pagdinig po ng Committee on Justice para po tukuyin kung meron po bang sufficiency in form and in substance. Ito pong 4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives laban po kay Vice President Sara Duterte. Kongreso, katulad ng yung magdi-deliberation na rin po kasi kami sa anti-political dynasty bill. Next week din ho ata yung hearing dyan. So ito, mga ganito, pang divert sa mga issues. At tingnan nyo naman ang napakaklarong timing nila. Ang timing nila ay dahil nga may ongoing sa ICC and then ito ang padating na impeachment proceedings against VP Sara. Linilihis nila ang issue, nagiging desperado na sila. Kasi nakikita nila na the way things are developing in the ICC, sa tingin ko po, and I think this is shared also by many, na mukhang uusad po talaga yung kaso, makukonfirm po ang charges, kasi maganda yung pagkakalatag ng ICC prosecutor tungkol sa kaso. So, sana tumigil na sila. Dinadamay pa nila ako dyan. Pero magkakaso ba kayo, ma'am? Kakasuhan nyo itong si Baligod at itong mga Marino? May mga nag-a-advise po sa akin na kasuhan. Now, ang problema ko lang dyan, ang iniisip ko lang dyan, yun na naman, pang ano na naman ang oras. Kaya maswerte pa kayo, Baligod, Mukhang hindi kayo papatulan nitong si Congresswoman Leila de Lima. Kasi mas focus siya sa kanyang pagtatrabaho. So par. Pangsayang ng oras. Oo. Pero, para lang bigyan ng leksyon, dahil nga hindi sila titigil sa kakapanira. Ay, baka nga ituloy ko rin yan. Hati pa ang posisyon ni Congresswoman Leila de Lima. Pero, nako, kung ito po'y magpapatuloy sa pagkakaso, sigurado may basihan. Kasi nasabi niya no? Hindi na pwede yung pagbawi lamang. Maliban kung pumayag si Leila de Lima na yung kanyang public apology, tanggapin ito at hindi na magsampa ng kaso. Pero the moment na yung mapanirang puri ay sinabi mo na sa harapan ng publiko, ang damage nangyari na. Kaya meron na talagang basihan para humingi ng ayuda sa korte. Ito pong si Leila de Lima o tulong sa korte para po maprotektahan ang kanyang karapatan. Balik po tayo kay Atty. Enzo Recto. Yan yung sinasabi natin na RJCC nalalagay sa alanganin. Tapos yung mga sabi ng mga sa sworn affidavit ng mga itong mga ex-marines, nagdala daw sila ng mali-malitang pera doon sa bahay ng Marcos sa bahay ni PBBM sa Paway. Hindi kasi ako masyadong familiar dito sa issue na ito, mga tol, dahil sa katunayan, ayoko talaga sanang pansinin ito Kaso lang, naging laman na rin po ng mga balita. Kaya, yung mga nakikita ko pala sa mga kapwa natin tutok sa pagsuporta sa gobyerno, na sinasabi nila, hindi naman taga-Paway si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pala ang tinutukoy doon. Kasi ang sinasabi, nito pong mga ex-marines, nag-deliver daw po sila sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Which is, hindi naman po doon yung bahay. Parang kay Sir Herman Hernandez Estrada ko nakita yan no? Subukan nga nating bataking dito sa pababa. Ito pong post, no? Tungkol diyan sa lugar na yan. Kailan ba nangyari yun? February 24 sila lumantad sa harapan ng publiko no? At pinalalabas nila na sila po'y nag-deliver sa bahay po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Which is hindi naman po doon sa kanilang binabanggit na lugar, no? Hanapin ko lang sandali binabata ko pa taas pala yung yung post para makita natin. Yan. Saan ba banda yun? Basta isa sa mga vlogger, kinontent yan. Sinabi nila na hindi totoo doon sa sinasabing lugar ang bahay ng ating Pangulo. Ito na ba yun?
Sandali lamang ha. Ngayon ko lang naisip kasi kaya hindi ko kagad naisama. O ito oh. Sabi dito, galing na kami sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte, ang layo sa Paway. Di ba? Ang tol, hindi sa Paway. Pero sinasabi ng mga nagpapakilalang Marines po na ito, doon daw po yung bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kinalaunan, ang meron palang bahay diyan po sa lugar na yan, sinasabing yung partido ng asawa po nitong si Sara Duterte, ang mga Carpio. O tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Atty. Enzo. Pala sa Paway ang bahay ni Marcos, ni PBBM, doon pala sa Lawag. Kaya maraming inconsistencies, maraming kapalpakan. Ngayon, ang nagagawa na lang, ang isa pa, nung una sabi ni Atty. Baligod, nagbigay ng $2 million kay Trillanes, na si Trillanes naman ay binigay doon sa mga ICC investigators na pumunta sa bansa. Nung bandang huli, in-interview ni Ed Linggaw, sabi na naman ni Baligod, hindi ko naman sinabi na nagbigay ng pera kay Trillanes na $2 million at si Trillanes naman ay binigay sa ICC. Kaya, ang daming mga kapalpakan dyan sa expose na yan ng ex-Marines 18. Kaya nalalagay sa alanganin. Kaya sabi ni Defensor, hindi naman ako involved dyan. Hindi naman ako ang pasimuno dyan. Ang pasimuno niyan, si Levy Baligod. Pero ako tumulong lang, sabi niya. Yan, Kaya, nag-aanohan na sila, mga kabunyog, mga kababayan. No? Naglalaglaga na kasi nagkakabukuhan na eh. Nung sinasabi nitong si Mike Defensor, wala siyang alam. Pero kinalaunan, nung nagkakabukuhan na, umamin na logistic lang daw yung naging suporta. Kasi hindi na nila maikaila, meron pong ebidensya. May mga testigo na nagsasabi na yung isang sasakyan na ginamit po ng nagpapakilalang ex-Marines po ng mga ito ay nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa. O kaya hindi na siya makatanggi, inamin niya na ito ay bahagi ng kanilang logistical support. Pero wala raw siyang kinalaman sa affidavit. Parang sinasabi ngayon nitong si Mike Defensor, bahala ka na dyan, Baligod. Ikaw na ang basta magpaliwanag. Ano yan, laglaga na ba? Kumbaga, nalalagay sa alanganin sila Baligod at si Defensor. Anyway, ang lumalabas dito, nai-expose yung kapalpakan nitong mga ex-Marines 18. Kaya, yung mga director niyan at scriptwriter, nalalagay sila sa alanganin. Anyway, pag-usapan natin una, mga kabunyog, pag-usapan natin una itong si Rimulya mismo, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ay paano mo niya papaniwalaan yung ex-Marines na yan? Ito yun. Balikan natin, Ito yung interview o yung programa. Sa programa po ito ng executive session sa DZRH, kung saan si Ombudsman Boying Rimulya at yung kanyang mga co-host ay nagsasabi na ang hirap paniwalaan. Saan ko ba banda yun? Dali Nood kasi ako nung nood ng drama Nanonood ako nung Bride of Istanbul Kaya umiiyak-iyak pa ako habang nanonood ako ako talaga mga tol napaka-emotional kong tao Ewan ko bakit kung kailan ako lalong tumatanda, nagkakaedad, mas lalong bumababaw ang aking luha. Kaya pag nanonood ako ng drama, which is ayaw naman ng mga kasama ko dito sa bahay, gusto nila horror, kaya magkakaiba kami ng pinanonood. Sila nanonood ng horror, ako nanonood ng drama Bumabagsak yung luha ko kapag nagsasalita na ng good night din. Yung good night din, good morning pala yun, Pero napapalayo tayo, hinahanap ko lamang yung programa ng DZRH Ito. Pakinggan natin to. Hindi, pero affidavit. Yan. Kasi simple lang yung observation ko. 18 As a lawyer. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, na nakasulat dyan, personal knowledge mo. Of my own. Yung sarili mo lang nung karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Hoy, tangang Duterte supporter, huwag kang manonood sa bobo. Sabi mo sa akin, bobo kami. Tanga ako. Huwag kang manonood. Napakatanga naman yan. Basic yan. Talaga, itong mga Duterte supporter na ito, kaya ako kayo napagsasabihang mga tatanga-tanga kayo Huwag kayong manonood sa tanga at bobo. Ako kahit kailan, di ako nanonood sa tanga at bobo. Paano naging common knowledge nila yung 12 sila lagi magkakasama? Sa buong affidavit na yun? Sa lahat ng lakad, magkakasama silang 18? So, Ano yun? Ibig sabihin yung 18 na yun, pag gumilos yung isa, 18 sila. 18 lahat nakilos sila. Hindi. Imposible yun. Merong ano dyan. Merong explanation si Levy.
Hindi, sinasabi ko Ah, lang. yan. Di ba? 18, oh. Ang explanation niya, Oh. nagkamali ako kasi sinama ko si Leila de Lima. Hindi pa naman siya congresswoman. Oh. Ayan. Ayun. Number 1 yun. Oh. Explanation niya. Oh. Number 2, itong mga ito, mga ano to bodyguard ni Saldi ko to. Oh. So, every so often, nagagamit sila Oh. na nagdadala ng ganito, etc. Oh. etc. Ang tanong sa kanya, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 805 billion Oh. na sa maleta na sinasabi mo? Oh. 30,000 na maleta yan. Ha? Oh. Nasaan yung mga 13,000 na maleta yan? Ganun ba karami ang maleta dito sa Pilipinas na Mas statistically correct yung sinasabi ni Fiscal EJ dyan eh. No? Kasi dito po sa post ni Fiscal EJ na pinag-usapan na natin kanina, ito po yung kanyang sinasabi, physical improbability. No? Sa paniniwala na Fiscal EJ, malabo talagang mangyari. Yung sinasabi nila na yan, biruin mo, ayon sa sariling claim nito pong 18 ex-Marines, 20 maleta per delivery, 4 na deliveries per week, 130 weeks, ang total mula September 2022 hanggang early 2025. Ang total, 10,400 maletas po ito. Let's say, ang isang maleta ay nagkakahalaga ng 48 million pesos sa kada 1,000 peso bills. And meron pang mga bundles of 500 peso bills doon sa litrato. Ibig sabihin, roughly ang bigat nito ay 48 kilograms per maleta. Kung i-multiply mo ang 48 kilograms per maleta sa 10,400 maletas, that is 499,200 kilograms or 500 metric tons. Paano mangyayari na ito ay may dideliver sa loob lamang ng mga panahong binabanggit, no? Nang hindi po ito naoobserbahan ng perhaps mga gwardya o iba pang mga testigo na maaaring mag-corroborate sa kanilang mga sinasabi. No, napaka-imposible talaga mga tol. Pero syempre, dahil nga po yan ay naratibo para po sa mga pabor sa Duterte, paniwalang-paniwala po yung ilang mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon. Feeling nila totoong-totoo talaga ang sinasabi. O kaya balik po tayo rito sa napaka-imposibleng pinag-uusapan ng mga host po na ito ng executive session diyan po sa DZRH. ganyan kalalaki? Hindi yun. 1,000 o 1,300? May 13,000. Ito nga sinasabi ng ombudsman eh. Oh. Doon pa lang sa, yun sa pinabit pa lang. Tama, di ba? Kasi Ombudsman. binanggit ako nun eh. Oh. Pinakita ba na? Oo. Nabanggit siya. Kasi nag-meeting daw kami sa Bel Air. At si prosecutor ang kamiling niya. Ano, may 18 abogado? Oo. 18 Witness? sundalo? Nandun, may witness? Parang medyo... It never happened. Oh, Di ba? no. At saka pag labing Ano naging personal knowledge yun? Ano ba tawag yan? Is a made up story. Yun ang mahirap no? Pinagsama-sama kasi nila yung kanilang mga affidavit. Tapos lahat sila nakakaalam ng bawat pangyayari sa ICC, sa flood control project anomalies, at kung ano-ano pa. Ang galing, no? Pero sa totoo lang, kung maniniwala ka dito, napaka-tanga mo na lang talaga ito dapat hindi to pinapansin Pero ito, ilan sa mga nilalaman ng kanilang affidavit ay ang mga sumusunod. Puntahan po natin ito Ito, puntahan natin. Pinost kasi nitong Paulo Duterte Supporters Philippines yung hindi pa dapat i-post. Nagulat nga si Baligod, bakit na isa publiko? Kasi ang plano nila Baligod, hindi ito isa publiko, pero ito po ay isumite sa Office of the Ombudsman. Kaso lang nagmagaling itong page na Paulo Duterte Supporters Philippines, perhaps for the views, dahil nakakuha nga ng 49,000 shares. Malaki-laki ang kinita niyan. Ito kung ito po ay nakakuha ng 49,000 shares, probably itong post ng Paulo Duterte Supporters Philippines post sa kanilang Facebook page, kumita po ito ng more or less mga $300. No, ganun po kalaki ang kikitain nito pong post na ito. Kaya atat na atat kahit against doon sa kanilang tingin ko sabi ni Lebigo ni Baligod hindi dapat pinost. Pero ito nga po pinost at ang mga pangalan ng mga Marines po na yan ay unang nalaman dahil po dito, no? Na hindi pa po ito pirmado Babasahin ko lamang for reference, Kami, Belnard E. Tube, Rosebert M. Waupan, Benny S. Bulutante, Johnny A. Buduan, Rodante P. Orbillo, Rene Boy O. Julian, Christopher T. Esquivel, George O. Villalon,
Romeo Romel O. Robares, Gil N. Navidad, Anselmo Taberdo, Joey Cajao, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel M. Corpus, and Walter M. Manalansan. Lahat po ito nagpapakilalang ex-soldiers, no, coming from Marines and Philippine Army. Ang katotohanan din sa likod nila, yung iba po dyan retirado. Yung iba po at mas marami ang dishonorably dismissed from the service. Ngayon, ito po yung mga bahagi ng kanilang pahayag. Sabi nila, dati silang empleyado ni dating Congressman Elizalde Co. Naputol ang trabaho ng ilan sa kanila noong December 31, 2025, habang ang iba naman ay noong January 18, 2026. Verbal kaming sinabihan na tanggal na kami sa trabaho. As early as August pa lamang, nagtatago na si Elizalde Co. Paano nangyari kaya na nananatili pa rin sila na nakakapagtrabaho kay Saldico kung wala na dito sa Pilipinas si Saldico? Yan ang unang tanong sa paragraph number 1. Number 2, nagtrabaho sila kay Saldico sa kanyang pamilya bilang personal assistant, security consultant. May mga naka-duty kay Saldico sa kanyang asawa na si Maylin Recinto Co. at sa kanilang mga anak, given. Sa mga asawa at anak nitong si Saldico, nakapagpatuloy pa rin sila. Pero how come na makakapagtrabaho sila kay Saldico kung as early as, hindi lang yata August, since March yata, lumabas na ng bansa ito pong si Saldico 2025 at hindi na po ito nagpakita sa Pilipinas. No? Mahaba pa yan. May mga kanya-kanya po silang akusasyon dito. Yan, katulad yan, maleta daw, 50 to 70 million pesos ang nagkakasya. O 30 to 40 million pesos para po sa medium. Small, 15 million pesos. Paper bags, 5 to 10 million pesos. Aba, yung paper bag, kakasya pala doon yung 10 million pesos. Sa bagay, 10 bugkos yun eh. No, ganito kapal yata yung 1 milyon. Nakikita ko sa mga vlogger na nagyayabang ng kanilang pera. Di pag pinatong-patong mo yun, kasya pala sa paper bag yung parang hirap pagkasyahin yun ha. O ganun pa man, uulitin lamang po natin as per observation ni Fiscal EJ, napaka-imposible yung mga sinasabi nito pong mga ex-marines na ito kung ang pagbabasihan po, yung pag-deliver nila ng pera sa loob ng mga panahon na yan at kung paanong kaparaanan nila na i-deliver. O balik na po tayo dito sa obserbasyon ni Attorney Enzo Recto. Gumawa sila ng sworn affidavit nila o sinumpang salaysay. Lahat sila na 18 nakapirma. Ang sinabi nila doon, nag-deliver sila sa mga kongresista. Ito, kay ganito, kay ganon na kongresista. Alam niyo mga kabunyog, ang sworn affidavit, kung ikaw ang nag-deliver kay kung ikaw yung nag-deliver kay Congressman halimbawa, kay Congressman Benny Abante, kung sino lang kayo na Marines or ex-Marines, 6 kayo na ex-Marines na nag-escort doon, kayo lang yung magsasabi doon. Kasi ang sworn affidavit dapat, personal knowledge. Ibig sabihin, may personal ka talagang kaalaman doon. Tama. Ang nangyari doon, napakarami nilang dinilibera ng mga kongresista. O sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ibig sabihin, sama-sama yung 18 na yun. Ibig sabihin nila, yung 18 na yun, nag-deliver sila sa kung ilang kongresista at mga senador. Pati sa bahay yata ni Tito Soto, ni Senate President Soto, nag-deliver sila. Pati si Tito Soto, dinamay. 5 maleta daw. Kaya sabi ni Tito Soto, baka hanapin pa sa akin yan ng asawa ko. Sabi niya, I will not dignify those statement. O sabi niya, hindi niya papatulan nung siya po yung na-interview pagkatapos ng interview ng mga reporter sa Senate dito po kay Senator Ping Lacson. Maganda rin yung observation ni Senator Ping Lacson, kaugnay po niyan eh. Balikan nga po natin yon mga tol. Andali hanapin ko lamang muna ulit yung records natin. Daming drama nakikita nanonood ako ng drama kapag nagpapahinga na po tayo sa ating live stream eh. No? Teka lang, nasa na yung kay Panfilo Ping Lacson? No? Saan na banda yun? Ito. Natin to. Ito po, yung pagtanggi nitong si Tito Soto, napatulan niyang issue. Into that, I will not dignify a told story allegation. Diba? O yan, hindi niya papatulan. Pero si Senator Lacson, meron siyang mga observation dyan na napakahalaga din po nating malaman. Pero resolution si Senator Agni, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers
Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero saan narinig niyo yun? Ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So purgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's by Mukhang mahina sa math. Ito pong gumawa ng affidavit o kwento. No? Sobra-sobra yung computations nila. Masyado na nilang pinalaki. Siguro ang hinahangad nila, sa pamamagitan ng mas malaking halaga, mas magagalit nila yung tao. Kasi babanggitin nga dito nitong si Atty. Enzo Recto sa live po na ito niya kanina, na perhaps ang layunin talaga nila rito ay i-destabilize ang gobyerno. Himukin na ang publiko magalit at siguro ang ultimate goal, mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. first observations. Second, as we speak, sumulat ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Kasi Philippine Army naman, no? Pero ang basic kasi dito mga tol, nagtataka talaga ako sa mga tatanga-tangang DDS na nanonood sa atin. Lagi nila akong sinasabihan na hindi ako dapat paniwalaan dahil ako ay dismissed from the service. No? Kung i-apply natin yung standard nila, dapat hindi rin nila paniwalaan itong 18 Marines. Kasi karamihan po dito, dismissed dishonorably from the service. Di ba? Common sense eh. Bakit sila maniniwala sa mga ito kung ang paniniwala nila sa akin, hindi ako dapat paniwalaan dahil tanggal ako sa serbisyo? Dapat yung paniniwala ninyo, ina-apply din ninyo dito sa nagpapakilalang mga Marines po na ito. Pabalik na tayo dito kay Atty. Enzo. Ibig sabihin, pati kay Erwin Tulfo, lahat, dinilibera nila. Pati si Laila de Lima, nag-deliver daw sila kay Franz Castro. Ibig sabihin, yung 18, sama-sama sila. Kaya sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, ang sworn affidavit or sinumpaang salaysay, ang sasabihin mo lang, ang inanarrate mo lang, ang isasalaysay mo lang, yung alam mo. Kaya dapat doon, hindi isahan lang na affidavit ng lahat ng 18. Kasi iba-iba naman yung hindi, sama-sama ba sila? Sama-sama ba sila? Ha? At ibig sabihin, pagpunta doon sa bahay ni Pante, sama-sama silang 18. Pagpunta na naman doon sa bahay ni Estela Kimbo, Congresswoman Kimbo, sama-sama na naman silang 18. Pagpunta na naman sa bahay ni Franz Castro, sila na naman na 18. Kasi yun yung lumalabas eh. Kasi sinumpa ang salaysay nung 18, isa lang. Lahat sila nakapirmang 18. Dapat hindi. Kung yung pumunta lang doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo, 5 or 7, yung 7 lang ang pipirma. In short, Atty. Enzo, tamad yung gumawa ng affidavit. Shortcut, no? Imbis na gawan individually yung mga sinasabi nilang nalalaman nila, pinagsama-sama. Kaya ang nangyari, para tuloy lumalabas na sa lahat ng mga lakad, magkakasama sila, which is very impossible nga na mangyari. Tapos gagawa na naman ng sworn affidavit para naman sa bahay naman ni Congressman Abante. Kung 5 doon, iba naman na, sa 18 na yon, iba na naman na 5, yung 5 na naman ang gagawa ng sworn affidavit. Ganun ang paggawa niyan. Kaya lang, nagmamadali na yata itong si Maligod. Nagmamadali, sinama na lahat na yung 18. Hindi pwede yun. Kasi lumalabas, yung salaysay na yon, lahat ng sinabi doon, sama yung 18 at sama-sama sila. Hindi ganun yun. Alam nyo,
dapat mga ilang sinumpaang salaysay yun. Hindi pwedeng, kasi personal knowledge. Alam nyo, maunawaan ko pa kung ang magkasama sa sinumpaang salaysay, 2 o 3 lamang eh. Kasi nangyayari naman talaga yon. Nung pulis ako, may mga sinumpaang salaysay kami bilang arresting officer. Halimbawa, pinagsamang sinumpaang salaysay ni PO2 Randy Navarra at PO2 Juan de la Cruz. Kasi yung huling ranggo lamang na nakuha ko eh. Nung ako po'y pulis pa. Pagka naka-aresto kami ng tao, pinagsasama na talaga yung sinumpaang salaysay namin. Pero, naka-indicate doon kung ano yung mga particular participation. Sino ba yung pumosas? Sino ba yung umaresto? Sino ba yung mga nagsagawa ng police procedures during the arrest? O kung ano-ano pa. Naka-specify talaga doon. Not in general terms. Kung hindi very specific. Eh dito, ginawa nitong 18 na nagpapakilala. Napaka-general yung kanilang mga sinasabi at parang applicable para sa kanilang 18 na hindi talaga pwedeng mangyari at ang hirap paniwalaan. Kasi, ano talaga kasi doon? Ako, ganito. Ha? O, tapos sasabihin mo, yung personal knowledge mo, yung alam mo. Kung hindi mo naman alam yun kasi hindi ka kasama, ibang affidavit yun. Kaya dapat yan, maraming affidavits. Kung sino-sino lang ang magkakasama, sila yun. Kung yung isang grupo naman ang pumunta sa ganitong congressman, nag-deliver ng pera, sila naman yun. Tapos, ibig bang sabihin, kasi sabi nila, nag-deliver ay nakausap daw ng ICC, pumunta daw sa bahay ni Boying Rimulya. Ibig sabihin, yung 80 na yun, nakita nila yung mga ICC na pumunta sa bahay ni Boying Rimulya. Anak ng teteng talaga, no? Ang hirap talaga paniwalaan eh. Kaso lang, yun yung isinasaksak nila sa publiko and ang masakit, paniwalang-paniwala naman yung mga Duterte supporter. Lalong-lalo na si Rodante Marcoleta. Meron po siyang post sa kanyang Facebook page. At the same time, sa kanyang programa sa Ganang Mamamayan, sinabi niya na hindi daw po dapat baliwalain ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong 18 ex-Marines po na ito. At meron pa nga pong parinig itong si Marcoleta kay Senator Lacson. Kapopost niya lamang kanina. Ito, merong parinig dito eh. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o sa iyong mga pinagtatakpan? Nagtatanong siya ng ganun. Aba, parang nababaligtad yata ang sitwasyon. Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta. Ba't ba kasi Marcoleta na sabi ko? Marcoleta, sorry naman. Senator Marcoleta, mukhang kami yata dapat ang magtanong sa iyo niyan. Yung tanong mo, dapat tinatanong sa iyo ng taong bayan eh. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o sa iyong mga pinagtatakpan? Sige, balik na tayo dito kay Atty. Enzo. Yung 80 na yun, ito sabi nila, nag-inka sila, nagpalit sila ng pera from peso, ginawa nilang dalat. Silang 18 magkakasama na naman. Ha? Hindi pwedeng ganun. Kasi dapat, sa sinumpaang salaysay, personal knowledge. Yung alam mo lang, yun lang yung isasalaysay mo. Kung ano yung alam mo. Yung ibang hindi mo alam, huwag mong sabihin doon. Kasi pag pinatawag ka sa investigasyon, yung alam mo lang, yung sasabihin mo. Doon, lahat yun, alam nilang 18. Ha? Kaya yung kapag tinatanong, hindi naman nila masasagot lahat yun. Oo, totoo yan. No? Simpleng tanong nga lang ng kaharap nilang media eh. Mga kapanalig pa nila yon, di ba? Tinanong sila. Well, kay Maring Connie ko yata nakita yun. Balikan natin yung uploaded video na yon. Dali. Ito, nakalimutan ng script. Kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos. Bakit nawawala-wala? Dito natin. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Tinatanong. Kung 18 kayo na gumawa niyan, dapat alam mo na kagad, hindi mo na kailangang ipasa. Tapos, sasaluhin pa kayo dito ng abogado niyong si Baligod. Ako po si Bernard Tubey. Nakapag-deliver po kami.
41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 Nawawala eh. maleta po. Tumihina yung internet ko. Pero kinalaunan, para daw maliwanag, yung abogado na magsasalita. O yan o. Di ba? Dito, sinalunong abogado, si Baligod eh. Alam niyo kung ito yung nagsasabi talaga ng totoo, mga tol. Yung mga ganyang simpleng katanungan, madali lang po nila masasagot yan. Katulad ni Arturo Las Cañas, doon sa naging pahayag niya noong siya'y unang lumantad sa harapan ng publiko. Ganito dapat, oh. 500,000 Dire-diretso. na operational fund. Di ba? Sa madaling sabi po, kami Kasi alam niya yung sinasabi niya dahil talagang naranasan niya, ginawa nila. Hindi kinakailangan ng coach. No? Eh kung nandun lang siguro si Marcoleta sa press conference na yun, baka nagturo din siya katulad ng ginawa niya kay Gutesa. dito ginamit ni Jintan ang kanyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag. O yan, ganyan. Pag ikaw nagkukwento ng karanasan mo dahil yun ang ginawa ninyo, dapat napakasimple lang, dire-diretso. No? Eh tinatanong ka lang ng napakasimpleng tanong. Kailangan mo pang ipasa yung mic sa katabi mo. Tapos kinalaunan, sasaluhin pa kayo ng abogado ninyo para daw mas maliwanag. Ano yun? Mas alam pa ng abogado ninyo? Yung karanasan ninyo? Pwede ba yun? Kasi hindi naman nila alam lahat yun. Iba-iba yun. Ha? Kaya dapat, halimbawa, kung totoo yung sinasabi nila, kung sa unang pag-deliver, ganitong congressman ang magkakasama lima. Yung 5 lang ang pipirma sa sinumpang salaysay. Kung sa sunod naman ang pag-deliver, congressman ganito naman, sa congressman ganito, sa ganitong pizza, sa ganito, ito ang sasakyan namin ginamit. O, ang dala naming malita ay ganitong bilang, ang laman ng malita ay ganito. Kung 5 na naman ang magkasama. Pero so much for this noise. Ha? Bukas, pagpapatuloy ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Didinggi na po sa Committee on Justice, March 2. Mga alas 10 siguro ng umaga magsisimula yan. Tapos tutukuyin dyan kung sufficient in form and in substance. At malakas ang paniniwala ko na 100% sufficient in form and in substance yan. Aakit yan dahil makakakuha iyan ng majority vote sa Committee on Justice at aakit yan sa plenaryo. At kahit ang National Unity Party hindi pipirma, meron silang pahayag na sila daw po ay hindi na pipirma kung sakasakaling walang bagong ebidensya kasi napag-usapan na daw yan nung nakaraang taon, which is I believe hindi naman talaga napag-usapan dahil hindi naman tinalakayan sa pamamagitan ng paglilitis na tigil nga eh. Kasi dahil po sa naging aksyon ng kampo ni Sara Duterte na questionin ang kanilang proseso sa Korte Suprema kung saan pumanig ang Korte Suprema. Pero maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema na hindi po nililinis o ine-exonerate sa mga bintang itong si Sara Duterte. Kaya nagtataka ako sa National Unity Party, bakit nila sasabihin na walang bagong ebidensya? Eh kung yung mga ebidensyang unang inilalatag noon ay hindi pa nga natatalakay. Pero tingin ko naman, baka naman paglabas ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng kanyang affidavit at paglalabas ng mga records ng mga sinasabing ill-gotten wealth nitong si Sara Duterte, eh magbago ang isip nitong National Unity Party. Pero sa kabila niyan, kahit hindi bumoto ang mga yan, laban kay Sara Duterte, naniniwala ako na sasapat pa rin ang bilang ng mga kongresista. After all, hindi naman ganun karami ang miyembro ng National Unity Party sa House of Representatives. Wala pa yatang 30 yan. No? Tinanong ko kay ChatGPT, parang nasa more or less 20 lamang sila na miyembro ng House of Representatives. Eh ang kailangan lang naman na bilang para umakyat sa Senado ay makakuha ng at least 105 or 106 votes ng mga kongresista. At naniniwala ako na yan sasapat at eventually aakyat yan sa Senado. Huwag din natin kalimutan, by the way, yung mga disbarment cases nitong si Sara Duterte at saka syempre yung resolusyon ng isinampang kaso sa kanya for grave threat ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice.
Yan yung mga abangan natin. At dapat patuloy tayong mag-ingay dyan. At tingin ko, dinadivert ng mga Marines po na ito at ng mga nasa likod nila yung katotohanan, yung issue, para hindi mapag-usapan masyado. Instead, ang mabe-blame yung kasalukuyang gobyerno. Kaya nga yung Iglesia ni Cristo, nagtataka ako bakit ngayon lamang nagsasalitang muli kung kailan parating na yung pagdinig sa impeachment complaint ni Sara. Ang naiisip ko tuloy, muli silang mag-iingay para mapagtakpan, no, yung tunay na issue. Pero sinasabi ng tagapagsalita nila na si Ka Edwil Sabala na naghahanap sila ng katarungan at katotohanan. Kung ganun, samahan nyo kami. Magtanong po kayo kay Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ay kasama po sa mga pinagbibintangan na lumabag sa batas at lumustay ng pondo ng bayan. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout sa 500 plus na manonood po natin sa YouTube at 150 plus na manonood po natin sa Facebook. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.